Hello once again, ito ang inyong lingkod si Kabahags Vlog at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kumakalat na issue dito sa ating bansa, mga pondo at budget ng ating gobyerno. At syempre kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na at meron na nga tayong 23,500 subscribers. Kaya ito, dyan lamang kayo at ipiplay natin ang ilang mga video kung saan dito umiikot yung ating topic ngayon. Let's do this! Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. So, mostly American car siya. Sabi nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white? Yes. GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa YouTube? Nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US? Nagmamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard, Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Walang ganito dito, no? And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So, more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. X5, tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Mercedes-Benz yan, GLS. S is one of the S-Class series ng Benz. And then the Volvo XC90. Ito yung gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Sabi ko, gusto ko ng ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. The higher end of yes, the higher end of the Alphard. And of course, yung LC2. Yeah. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Oo, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung artista van. So, GMC siya. Unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik ko. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz GLE. Tapos, ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos, we have yung Sprinter. Isang artista van. Showbiz. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Ito? This is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makakalit ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Benz na Avantgarde. Ito yung Bentley. Itong, binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Color niya? Yung latest. Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce? Yes, Rolls-Royce. This is the Cullinan. And kaya ako to binili. So, kaya mo to kinuha dahil? Kasi ito yung may payong. Natutuwa ako sa payong. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Kumakalat itong video na to dahil sa interview ng dalawang reporters na to. Usually ito in-upload nila sa kanila mga YouTube channel at ngayon lang talaga to nag-virals. So ayon sa aking mga sources, ito ay in-upload na before at ngayon lang talaga umingay itong ating subject ngayon dahil sa kumakalat nga na issue. So grabe, yung kanilang mga luxury car na inyong nakita ay siguro yun yung mga kanilang mga kinita dahil sa kanilang mga contract, at sila nga naman ay ang mga taong sangkot o sila yung mga taong may mga matataas na antas upang mangontrata sa Pilipinas upang magkaroon ng mga proyekto. Ayan, inilalahad ng ating gobyerno. So, grabe, no? Sobrang dami at yung ilan sa mga sasakyan nila ay hindi na nangagamit. No, diba? Ito yung kumakalat na issue. Ito, panoorin pa natin. Siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Yung Cadillac, ito yung sports niya. Lincoln Navigator, GMC Denali, Grand Wagoneer, pinaship ko from the US. Suburban, Alphard, Dodge Ram, the Tundra, Toyota Sequoia, the TRD Pro, capstone yung high-end niya, yung X5, F-Pace, Altera, GLS, Volvo XC90, and this is the autobiography Range Rover, the Evoque, Defender, not yung LM, yung Lexus, yung LC2, Savannah, the Ford Bronco, Benz GLE, X7, yung Sprinter, Gladiator, this is the Porsche, yes, Cayenne, Maserati, G63, Benz na Avantgarde, ito yung Bentley. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. Mercedes-Benz Maybach. Rolls-Royce. Grabe. Naka-interior siya orange. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi to peso, hindi to 200 or 500 or 1,000 pesos. Ang pinag-uusapan dito is million. So, kung may lalabas pa natin yung full video dito, yung nag-house tour sila nung mister niya, no? Nag-house tour, grabe yung mga luxury na mga pungsoy na umaabot of 1 million.
grabe, talagang mapapa-wow, no, and just 'di ba, sa kanilang kinagawi ang trabaho ay nakuha nila yung ganong privilege, 'di ba? So eto naman mapapanood ninyo, eto yung hatak ni Mayor. Eto naman yung kanyang sinabi dito. Pakinggan niyo yung kanyang banat dito, guys. Eto ipi-play natin Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon? Maging CEO ng gantong kumpanya? Maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo? Ang pangarap ba natin ay sumikat? Magkaroon ng 1 million followers sa TikTok? Ang pangarap ba natin ay So ayon nga sa statement ni Mayor Vico Sotto, 'di ba? Napakinggan niyo naman, no? Ewan ko na lang, bahala na lang kayo, bahala na lang kung sino yung tinatamaan sa kanyang statement, no? Siyempre may magre-react dyan, at yun ay pumapalob sa issue ngayon. At eto nga ang kalaban din ni Mayor Sotto nung sa panahon na ay lumaban siya ng mayor, di ba? Kalaban niya ito sa politika, at sabi niya nga dito, hindi niya na nga daw naman inilabas yung kanyang alas na nalalaman, at baka nga naman sabihin, siya ay namumulitika, di ba? Pero ngayon ay naglabas siya ng statement patungkol nga doon. So alam naman ng karamihan, hindi lang doon sa kanilang, hindi lang sa Pasig, na si Mayor Sotto ay dedicated talaga na mag-service sa kanilang lugar, no? At yan ay tanyag din sa Pilipinas kung paano siya magbigay ng kanyang pagmamahal sa kanyang sariling bayan at sa bansang Pilipinas, no? At eto nga, kinondena niya yung pagkakaroon din ng maraming ari-arian at milyon-milyong mga ari-arian itong mag-asawang ito. At ito yung video na inyong mapapanood ay balita naman. Ayan, panoodin po natin. Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang batikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Sotto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics, bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria Tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Sotto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga barikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Sotto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Sotto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. So ibig sabihin, guys, dito sa word na to, bago tanggapin ng kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, oy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? So guys, ibig sabihin, baka dito sa point na to ay may pinanghahawakang ebidensya si Mayor Vico Sotto patungkol dito sa kanyang nilabas na statement. At ito, panoorin pa natin. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Sotto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broadcast journalists o news personalities, kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Sotto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Sotto. Sa liham kay Sotto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content.
Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi at ineri umano ng walang dagdag o bawas. Sinabi din sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusan na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel na tampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga Diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam at hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. So, ibig sabihin, lumalabas dito na itong interview na to ay before pa lang, no, at wala pa daw plano na lumaban etong naging kalaban na ni Mayor Vico Soto sa Pasig nitong mga nakaraang election. Pero ngayon lang ito lumabas sa social media natin dahil nga ay mainit yung tagpo patungkol nga naman dito sa mga bilyong-bilyong mga proyekto na kung saan hindi na nga natin nalalaman kung saan pumupunta. O alam natin pero siguro sa bulsa ng iilang mga taong may interest dito. So hindi natin alam, no, pero eto kumambyo ang isang journalist. Kaya eto, panoorin natin. Alam mo ba na pinasaringan ni Arnold Clavio si Mayor Vico Soto dahil sa kanyang pasaring sa dalawang broadcaster na sila Corina Sanchez at Julius Babaw. Ayon pa kay Clavio na hindi makatarungan ang akusasyon niya hindi lamang sa dalawang mamamahayag kundi sa buong industriya. Nag-post din si Igan ng, "When someone accuses you of doing something you're not doing, it's actually because they're the ones doing it." Bilang isang journalist ay dinefend niya yung kanyang mga kasama sa pagtanggap daw kuno ng milyon or worth of 10 million na nasabi dito. Siyempre, dignity ang pinag-uusapan at ito naman kumambyo si Arnold dito sa usaping ito. At yan nga ang ating mga nakalap na mga ebidensya dito sa ating YouTube channel. Kaya kung ano man yung komento mo at ano man yung mga nasa loobin mo ay inyong i-comment na dyan and click the subscribe button para lagi kang updated sa ating mga ilo-launch na video.